Welcome sa ating Wednesday Word. Sino rito sa inyong pakiramdam yun, napabayaan kayo ni Lord? Kaya ako tinanong yan, yung feeling na pabayaan. Meron kasi mga lalaki at babae na nakaranas na para silang pinabayaan. At kapag binalikan na sila ng mga taong nagpapahalaga sa kanila, ang kanilang sinasabi, nasaan ka nung kailangan kita? At yun ang gusto kong maging tema natin ngayong gabi. Lord, where were you when I needed you? Yan ang team natin ngayong gabi. Lord, where were you when I needed you? Panginoon, nasaan ka nang kailangan kita? Yan ang iyak na maraming mga Kristiyano kapag siya ay maraming pinagpe-pray sa Panginoon, ay parang ang panalangin niya hindi pa nangyayari, bagkus yung nangyayari hindi niya gusto. Lord, nasaan ka nang kailangan kita? May isa akong binabasang aklat kay Yancy. Sabi ni Yancy, Lord, where were you when I was in pain? Panginoon, nasaan ka nung ako'y nasasaktan? Maraming Kristiyano marami ang iyak sa Panginoon. Marami ang panalangin sa Panginoon. Kaya nga lang pagka hindi nila nagugustuhan yung nangyayaring yan, siya nagtatampo sa Diyos at mag-isa panalangin ay halos wala nang gana. Bakit nga ba? Bakit nga ba natin nararanasan yung minsan yung wala tayong ganang sa pananalangin o ayaw nating manalangin? Kung minsan naman ay nagtatampo tayo sa Diyos at sinasabi natin na, Lord, nasaan ka nang kailangan kita? Ito ay tanong natin na tanong din nila Maria at ni Marta sa panahon ng Biblia. Si Lazaro ay mahal ng Panginoong Hesus. At ito ay nung panahon ni Marta at ni Maria ay namatay si Lazaro. At nung siya mamatay, pagdating ni Lord sa lugar na yun, ang sabi agad ni Marta, Panginoon, sana hindi namatay dito si Lazaro o nandito ka lang. Parang sinasabi niya, Lord, nasan ka nung kailangan ka namin? At ang ginawa ni Marta, pumunta dun sa bahay nila. Sinabi niya si Maria, Maria, nandiyan ang guro. So sinasabi niya, nandiyan si Jesus. Hinahanap ka niya. So ang ginawa ni Maria, hinanap niya si Jesus. At doon sa kung saan nagtagpo si Marta at si Jesus, na kung saan sinabi ni Marta na, Lord, nasan ka? At Lord, sana hindi namatay ang kapatid namin si Lazaro kung nandito ka. Doon din inabutan, doon sa lugar na yun, same place. Doon din inabutan ni Maria si Jesus. At the same words ang lumabas. Sabi niya, Lord, hindi sana namatay ang kapatid namin si Lazaro kung nandito ka. Kasi nung nalaman nila ni Lord na si Lazaro ay may sakit, hindi agad siya nagpunta. Nagpalagpas pa ng 2 araw. Kaya pagdating ni Jesus doon kasama yung mga alagad, 4 na araw nang nakalibing. Eh ang 4 na araw, pagdating sa kultura ng mga Hudyo, tandaan nyo ito sa kultura ng mga Hudyo, yung 4 days ay napaka-significant dito. Kapag ikaw ay nakabalot ng mami, yung parang nakabalot ng tela, yung siyang mahabang ganun, yung ika-4th day, ang umpisa ng pagkakalansay niya, yung nag-uumpisa na siyang maagnas. Ang isang patay sa panahon ng bagong tipan, sa 4th day nag-uumpisa maagnas. Doon dumating si Jesus on the 4th day. Martha and Mary, the same words, ang the same hinaing ang sinabi nila, Lord, if you were only here, if you had been here, my brother Lazarus would not have been died. Hindi sana namatay. Kaya pag tinagalog mo, Lord, kung nandito ka lang sana, hindi sana siya namatay. Kaya Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Yan. Yan ang tema natin ngayong gabi. Basahin natin yung Bible natin sa Book of John chapter 11 at tingnan natin ang sabi ng Bible kung ano ang nangyari sa kapatid nating si Lazaro at ano ba ang pakinabang nito ng mga alagad na si Jesus ay hindi agad dumating on time. May pakinabang ba yon sa mga alagad? Meron. Sabi niya, alang-alang sa inyo. Kaya ako ay hindi dumating sa oras upang kayo matutong sumampalataya, para kayo matutong maniwala na sa panahon ng parang imposible, binuhay niya dyan si Lazaro. At sa panahon ng imposible, yung mukhang imposible, naging posible. So, John chapter 11, ito ang sabi ng Bible, umpisahan natin sa verse 1.
Basahin natin, John 11 verse 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. So ito si Martha at Maria, nagpasabi agad ito, Lord, yung minamahal mo, na si Lazaro may sakit. That time may sakit pala. So sabi ng verse 4, when he heard this, nung marinig ito ni Jesus, sabi niya, this sickness will not end in death. Itong kamatayan, itong sakit na ito ay hindi magdudulot patungo sa kamatayan. Bakit niya sinabi? Di ba namatay nga? Hindi, sapagkat ang tingin ni Jesus, doon sa akala nila ay namatay, ay natutulog lang. At tama naman si Jesus sapagkat binuhay niya nga ito, hindi talaga ito tulog. Ay, yung akala nilang patay kay Jesus ay tulog lang. So sabi ng Bible, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. Sabi niya, no, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang ang anak ng tao ay maparangalan sa pamamagitan nito. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Sabi nung malaman niyang si Lazaro ay may sakit, nag-stay pa siya 2 araw, hindi agad siya nagpunta. Kaya sabi dito ng Bible, and then he said to his disciples, let us go back to Judea. Hinarangan siya ng mga kasama niya mga alagad, di ba? Nakakaraan lang ay pinagbabantaan kami ng papatayin, tapos babalik ka pa ro. Sabi ng verse 11, after he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep. So sa kanya, tulog lang yon. Kaya lang, sa tingin nila patay, kaya ginawa niya, diniretsa na lang, hindi patay nga talaga. You know, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. Akala niya talaga tutulog lang. So then he told them plainly, kaya sinabi niya diretso, Lazarus is dead. Ito yung sinasabi natin. Ngayon, meron siyang sinabi na sa 15, for your sake I am glad I was not there so that you may believe, but let us go to him. Nagpapasalamat ako sapagkat wala ako doon upang kayo ay maniwala. Kaya tayo na, puntahan natin siya. So, sabi dito ng Bible, pag binasa niyo yung verse 21, pagdating nila doon sa lugar, Lord, sabi ni Martha kay Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Lord, nasan ka nung kailangan ka namin? Hindi ba iyak yan ng maraming Christians wag kayong problemado. Lord, where were you when I needed you? Lord, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Jesus said, where your brother will rise again. Ang kapatid nyo ay babangong muli. Tapos sabi dito ng Bible, verse 29, when Mary heard this, she got up quickly and went to Jesus. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. Ito sinasabi ko na doon pa rin sila nagpanagpo ni Maria kung saan nagpanagpo si Martha at si Jesus, na nagsabi siya kay Lord, Lord, kung nandito walang di sana namatay yung kapatid ko. Ngayon, ganun din ang sinabi ni Maria nung nagkatagpo sila ni Jesus. Kaya sabi dito ng Bible, verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. The same sentiments. Pareho ng sentimiento. Ang sentimiento niya, ni Martha at ni Mary, Lord, nasaan ka nang kailangan kita? Kumusta ka? Kailan mo naging sentimiento yan sa Panginoon? Ramdam mo ba na para kang iniwanan ni Lord? Ramdam mo ba na para bang pinabayaan ka ni Lord? Ramdam mo ba na parang iniwan ka na ni Lord? Para kasi ang dating dito Lord, parang wala ka sa timing, Lord Dumating ka, patay na yung kapatid namin. Parang sinasabi mo, Lord, sablay ka. Dumating ka sa panahon hindi na kita kailangan dahil yung aming kuryente putol na.
Lord, dumating ka sa panahon na hindi kita kailangan, naipahiya na ako ng kapitbahay ko sa utang ko. Lord, nai-post na ako sa social media, Lord eh. Wala na, Lord, wala na. Lord, sablay ka eh. Mali yung dating mo, Lord. Wala ka sa timing, Lord. Yun na sinasabi ni Martha and Mary. Kailan mo iniisip na si Lord wala sa timing? Kailan ka nagtampo sa Diyos? Kailan ka sumama ang loob sa Diyos? Tandaan niyo to ha. Ang issue dito ay yung timing ni Lord. Nung nalaman ni Lord na may sakit si Lazaro, hindi agad siya nagpunta eh. Nagparaan pa ng 2 days. Tuloy pagdating niya, magmula ng inilibing, nakaka 4 days na. At katulad ng sinabi ko kanina, doon sa kultura ng mga Hudyo, ang isang nakamani, yung nakatali nga ng mga tela, sa ika-4 na araw, nag-uumpisang maagnas ang katawan ng tao. So, Lord, ano bang ginagawa mo rito? Imposible naman na mabuhay pa yan. What for that you're here? If you had been here, my brother would not have died. Pero, Lord, wala eh. Sabit ka eh. Mali ang timing mo, Lord eh. Alam niyo, isa na sakit natin magsalita kay Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin tanaw yung dulo. Hindi mo alam yung bukas. Kaya minsan, kung makapagdamdam tayo ay wagas. Ganun na lang kung tayo ay magsabi kay Lord ng mga pagtatampo natin. So issue dito, timing. So ano ang gusto nating pag-usapan dito? Sabi nga natin, Lord, where were you when I needed you? Number one, speaking of timing, God's timing is unpredictable. Tandaan nyo ha, ang timing ng Diyos, yung kapanahunan ng Diyos, ay magkaiba sa kapanahunan natin. Magkaiba yung timetable natin sa timetable ng Diyos. Kaya tayo sumasama ng loob kasi hindi siya nangyayari ayon sa gusto natin. Hindi siya nangyayari sa panahon na inaasahan mo. Dito, sabi ng Bible, Lord, alam mo, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko eh. Sabi ni Martha yun. Of all the people na inaasahan sana niya na matindi ang faith sa kanya, ay si Maria. Pero she spoke the same thing. The same sentiments she uttered. Ang sabi niya, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung aking kapatid. Kaya si Jesus, nanangis dyan eh. Sa kawalan nila ng pananampalataya. So una, gusto kong isipin nyo na si Lord ay wala sa ilalim ng iyong plano. Ulitin ko ha, ang Diyos wala sa ilalim ng mga plano mo. Tayo ang pumapa sa ilalim sa plano ng Diyos. At huwag mong ipipilit sa Diyos yung gusto mo. Kasi si Lord, kaya nga siya Lord, He is sovereign, He can do anything He wants. Pero dito kasi parang inakbayan mo si Lord dito eh. Lord, ano ba? Ngayon ka lang. Lord, wala ako, tingnan mo yung ginawa mo. Palpakis ka, Lord, palpakis ka. Dumating nga, wala na. Ano pa ginagawa mo rito? Walis ka na rito. Ang sakit nun na. Siyempre, hindi naman ganun sila kasakit magsalita, pero yung ganunin mo si Lord, parang sinasabi mo, Lord, wala ka na magagawa, patay na. 4 days na, alam mo naman sa kultura natin. Umpisa na yan ang pagkaagnas. Kaya ano bang ginagawa mo dito? Alam niyo, gusto ko lang sabihin, God's timing is unpredictable. Alam niyo ba, nung nalaman niya na may sakit si Lazaro, hindi agad siya nagpunta. 2 days pa ang pinaraan niya. In other words, si Lord nananadya. May mga bagay na si Lord sinasadya niya na mangyari upang manampalataya tayo at humanga tayo sa Kanya. Pero nangyayari kasi kung minsan hindi natin gusto yun. Ayaw natin ng mga prosesong mga magbibigay sa atin ng stress. For example, yung nangyari sa atin nung Sunday sa church. Wala tayong Sunday service temporarily. Sabi ko, Lord, why? Ginawa naman ng lahat ng mga members, ng mga leaders, ng mga deacons, ang lahat para matugunan ang pangailangan ng Diyos. Kaya lang, kulang talaga eh. At hindi pumapayag yung property manager ng KC Realty na napapasok tayo na hindi tayo fully paid. It was a policy. Noon, napapakiusapan pa namin, pero ngayon, hindi na natin siya napapakiusapan. So, ang sinasabi ko lang dito ay, sige, di ba, binanggit ko nga sa inyo, may kasabihan na, let the ship sink for us to see who will help us to rescue it. Kung minsan, hinahayaan lumubog ang barko upang makita natin kung sino ang tutulong sa atin. Alam niyo kung bakit? Meron kasi 3 klase ng tao sa loob ng church. Ano yung 3 klase ng tao sa loob ng church? The 3 kinds of people
inside the church. Number one, yung unang klase ng tao na nasa loob ng church, people who doesn't care what is happening. Ito yung mga tao walang pakialam sa nangyayari sa loob ng church. Attend lang na attend yan, kahit worker yan, wala siyang pakialam. Eh ano ba yung pinag-uusapan nyo na bayarin na wala siyang pakialam doon. Hindi yan mag-iintindi, hindi yan babalikat. So una yan, yung isang klase ng tao na sa loob ng church, people who doesn't care what is happening. At number two, people who just watch what is happening. Ito naman yung pangalawang klase ng tao, yung hindi niya alam kung ano yung nangyayari, who doesn't, wala siyang pakialam sa nangyayari. Yung pangalawa, ito naman yung nanonood lang sa nangyayari. Ay, ganun. Oo, nabalitaan ko eh. Naka-padlock daw tayo. Ay, ganun. Wala yun, hindi yung tutulong. Pakikibalita lang yun, pakikimarites pa yun. At ang masakit niya, ikukwento pa niya yun sa iba. Uy, napadlock ang church namin. Kasi hindi kami tumulong eh. Siyempre hindi ah. Unfair yun kasi lahat nagtutulong-tulong. Sa church natin, grabe ang unity ah. Grabe, pag tayo nagtulong-tulong. Kaya ko ito kinukwento kasi there are three kinds of people nasa loob ng church. Una-una, people who doesn't care what is happening. Number two, people who just watch what is happening. At number three, people who doesn't know what is happening. Yung hindi niya alam kung ano naman ang nangyayari. Eh, ba't walang church? Ay, bakit ganun? Kasi hindi nga niya alam kung ano nangyayari. So, yun. Para malaman niya, we have to inform them. The reason kaya ko ito kinukwento, alam niyo, ang buhay ng Kristiyano ay dapat lagi tayo nakaangkla sa magitan ng ating pananampalataya doon sa ating Diyos na kung saan tayo ay nakakonekta. Kaya lang, minsan nakakalimutan mo na yung Diyos na yan, may mga programang sarili yan. May programa siya para sa buhay mo, may programa siya para sa pamilya mo. Ang Diyos natin may programa sa trabaho mo, may programa siya para sa iyong pangarap. At yung kanyang programang yun ay hindi mo yung pwede siyang diktahan. Kaya nga sabi ko nga, God's timing is unpredictable. Hindi mo siya mapasusunod sa kung ano ang gusto mo dahil hindi mo basta-basta mahuhulaan ang gusto ng Panginoon. We are called followers. Ang tawag sa atin ay tagasunod, hindi taga-dikta, kaya hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos sa kanyang mga programa. So ang una natin dito na sinasabi ay, Lord, where were you when I needed you? Tandaan mo, God's timing is unpredictable. Hindi nahuhulaan ang mga programa ng Diyos. You just have to wait, you just have to obey, you have to patiently waiting on God's timing. And you have to believe and accept it na God's timing is unpredictable. Hindi mo yan mahuhulaan. Kung ano ang gustong gawin ng Panginoon, siyang mangyayari. God has His own timetable. Hindi mo siya pwedeng puwersahin sa kung ano ang gusto natin. Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko. Ano sinasabi mo? Dahil wala ako, imposible nang mabuhay yung kapatid mo? Dahil wala ako rito, wala na tayong magagawa? Yun ba yun? Masakit yun para kay Jesus kasi nga, dalawa pa silang nagsalita. Si Martha at si Mary. At kung si Martha man ay mayroong ganung pagdududa, dapat si Mary wala. Kasi si Mary yung quote-unquote mas spiritual. Siya yung naiiwan lagi sa paanan ni Lord at nakikinig sa kanyang mga aral. Pero dito, tila baga pareho sila ng sentimiento. At ang kanilang sentimiento, Lord, where were you when we needed you? Nasaan ka, Panginoon, nang kailangan ka namin? Kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang aming kapatid. In other words, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana nangyari sa amin itong unpleasant thing na ito, Panginoon. That's how you are telling God with your sentiments. Kaya pag sumasama ang loob natin, yan na sinasabi mo kay Lord, Lord, alam mo, nandito ka lang. Lord, kung nakialam ka lang. Lord, kung mahalaga lang sa'yo ang sitwasyon namin, dapat may church ka rin. Lord, kung mahalaga sana sa'yo kalagayan ko at kalagayan ni Martha at ni Lazaro, hindi sana namatay si Lazaro, Lord. Pero Lord, wala ka sa timing, Lord. Ngayon ka lang dumating, Lord. Ano pang ginagawa mo rito, Lord? We don't need you anymore. Because we needed you at the time na dapat nandito ka. Pero Lord, wala ka eh. Where were you when we needed you? So, sinasabi ko lang dito, God's timing is unpredictable. And number two,
Kumbaga, pinapakiusap sana nila, Lord, if you had been here, my brother Lazarus would have not been died. Hindi sana namatay, Lord. Anong sinasabi nila rito? God's timing is unappealable. Hindi na iaapila. Umaapila pa kasi. Appeal. Kung minsan umaapila ka kay Lord eh. Inaapila mo yung gusto mo, nakalimutan mo, si Lord may timetable nga eh. Kaya nakita ninyo, pinarating na ni Martha at ni Maria, Lord, Lazarus, sabi niya, Lord Lazarus, whom you love, is sick. Lord, si Lazaro, yung mahal mo, may sakit. May sakit pa lang yun ha. Pero nung makarating kay Jesus, nagpalagpas pa siya ng 2 araw. Could you imagine? Eh di sana ganun ba? Tara, punta na natin yan. Si Lord may sariling timetable. Hindi mo nga siya mapupuwersay kasi nga, si Lord, tanaw yung dulo. Tanaw niya kung ano makabubuti sa'yo. Kaya dahil tanaw niya yung dulo, alam niya what is best for you, kaya hindi siya makikinig sa apila mo. Kaya God's time is unappealable. Hindi na iaapila. Hindi na iaapila. Kaya wag mo nang ipilit kay Lord. Unappealable yan. Kasi nga si Lord, tanaw yung dulo. Kaya nga sabi niya sa mga alagad, makabubuti ito sa inyo na dumating ako doon ng lagpas sa panahon na ako inaasahan upang lalo kayong maniwala. Bakit? Saan sila maniniwala that God can do miracles? Di ba sabi niya dito ng Bible, mapalad kayo, sabi sa mga alagad na kasama niya, sapagkat dadating ako dito sa panahon na tingin nila wala ng pag-asa. On the 4th day, mula ng pagkakalibing, nung siya'y dumating, umpisa na ng pagkaagnas ng katawan ni Lazaro. Pero sipin mo, umpisa ng pagkaagnas nung dumating siya. Sabi niya sa mga tao, alisin niyo ang bato. At pagkatapos, yung na yan na pinagkakalagyan kay Lazaro, isang masangsang, isang mabaho, isang malangsang amoy. Magmula doon sa napakabahong yan, sinigawan ng Lord si Lazaro. Sabi niya kay Lazaro, Lazaro, come out! Lazarus, come out! At lumabas si Lazaro. So ngayon, yung mga ang akala ay imposible na siyang makalabas, gitlang-gitla ngayon. Gulat na gulat. Ah, grabe. Anong klaseng Diyos to? See, yun yung sinasabi ni Lord na pinapayagan niya yung kanyang sitwasyon upang maparangalan ng kanyang pangalan. Sometimes what you think late is not actually late. Kasi merong plataforma ang Diyos, gagamitin niyang platform yung imposibleng sitwasyon to show His miracles. Ipapakita niya yung walang-wala na tayong magagawa upang magpakita siya ng himala. At doon sa himala na yon, magugulat ka, grabe si Lord. Oh. Paano na pala ba si Lazarus doon? Inaagnas na yung katawan na yan. See? At the point when everybody is hopeless, the Christian must have the reason to be hopeful because his faith is anchored on Jesus Christ. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nakaangkla sa Panginoong Jesus. Kaya dito mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na huwag mong ipagtampo sa Diyos yung mga pangyayaring di labaga parang iniwanan ka ng Diyos at parang kang pinabayaan. Hindi ka pinababayaan ni Lord. Lagi mong iisipin, ang Diyos may sariling timetable. May sarili siyang programa sa buhay mo. Unpredictable, and number 2, unappealable. Hindi yan naiapila. At pangatlo, ang sabi ni Martha at saka ni Maria, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sabi ni Martha. At sabi ni Mary, ganun din, Lord, if you had been here, Lazarus, my brother, would not have died. Alam niyo, naiyak dyan si Lord. Eh. Sa kawalan nila ng pananampalataya. Eh. Kaya ang sabi niya ng Bible, and Jesus wept at nanangis si Jesus. Kaya nung sinabi niya, nasaan siya? Doon, sinigawan niya si Lazaro. Pagkatapos niya ipaalis sa mga tao yung bato, sabi ng Bible, Lazarus, come out! Sa iba sabi, Lazarus, come forth! At lumabas nga si Lazarus. Ikaw na parang wala ka ng tiwala sa Diyos. Tinatamad ka na bang mag-pray? Ayaw mo na bang mag-pray? Kasi tingin mo, pinabayaan ka ni Lord.
Please don't. Uulitin ko ulit. Dahil ang Diyos ay may sariling programa sa buhay mo, sa karir mo, sa pag-aaral mo, sa pagninegosyo mo, sa pagpapamilya mo, ang Diyos may programa sa lahat ng yan. May sarili siyang timetable dyan. At dahil ikaw ay special kay Lord, meron siyang sariling itinerary sa lahat ng pinapayagan niya sa buhay mo. At dahil mahal ka ng Diyos at maganda ang plano niya sa iyo, sa lahat ng pinapayagan ng Diyos, lagi mong iisipin na yun ang best move ng Diyos para sa iyo. Ang pangatlo natin, sabi nga natin, God's timing is, number one, ay unpredictable. Number two, God's timing is unappealable. And number three, God's timing is unavoidable. Hindi na iiwasan. Hindi mo maiiwasan, kapatid, ang mga programa ng Diyos. Special ka kay Lord eh. Kaya si Lord may magandang plano sa iyo. At yung magandang plano ng Diyos na yon, hindi mo yun maiiwasan. Kasi tanaw ni Lord ang best para sa iyo sa dulo ng buhay mo. Paano hindi magaganap? Paano maiiwasan yan? Mabuhay ka sa kasalanan. Magsarili ka. Huwag kang dupimende sa Diyos. Tsak, hindi masusunod ang plano niya sa iyo. Subukan mong tumalili sa kalooban niya. Huwag kang sumunod sa gusto niya. Plano mo lahat ang gawin mo. Lahat ng luho ng katawan ang gawin mo. Huwag kang sumunod sa Diyos. At tingnan mo kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Tiyak, hindi magaganap sa iyo ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi na iiwasan. God's timing is unavoidable because you are special in the sight of the Lord. God is sovereign. God has great plans for you, even greater plans beyond of your plans. Mas maganda pa ang mga plano niya nang higit pa sa mga plano mo. Mas maayos pa ang mga plano ng Diyos kaysa mga plano mo sa mga bagay na iniisip mo. Ano ba plano mo sa karir mo, sa negosyo mo, sa pagtatrabaho mo, sa source of income mo? Mas maganda pa dyan ang plano ng Diyos. Kaya yung maganda niyang plano, hindi mo maiiwasan yung kanyang mga plataforma kasi special ka sa kanya. Ngayon, ayaw mo siyang sundin? Gusto mo makaiwas sa magandang programa ng Diyos? Gusto mong maiwasan yon? Mabuhay ka sa kasalanan. Magsarili ka. Huwag ka sumunod sa gusto niya. Huwag kang mag-submit sa Diyos. Ang gawin mo yung gusto mo lang. Pero hanggat ikaw ay sumusunod sa Panginoon, unavoidable ang God's timing. Because God's timing is always the best timing. God's timing is always the best timing. Yan ang pinakamagandang timing lagi. Kaya mo isipin na kahit parang ang tingin mo pinabayaan ka ng Diyos, hindi. Sa programa ng Diyos, anak, sa katalinuhang meron ako. Para sinasabi ng Lord sa iyo, anak, sa katalinuhang meron ako. Ako na Diyos na punong-puno na karunungan. Ito ang best para sa iyo. Kaya dadaan ka talaga. Unavoidable. Naniniwala ka ang Diyos ay napakarunong. Naniniwala ka ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Ba't ka nagdududa? Bakit ka naiinip? Bakit sumasama ang loob mo? Bakit ka nagagalit? Kung ang mga pinapayagan niya ay parang hindi sang-ayon sa nais mo. Unavoidable yan. Hindi yan maiiwasan kasi ganun ka ka-special sa harapan ng Diyos. Daan mo, God's timing is unpredictable. Hindi pwedeng hulaan. Kasi si Lord lang ang nakakaalam ng mga panukala niya para sa iyo. His ways are always higher than your ways. At ang sabi dito, God's timing is unappealable. Huwag mo nang iapela. Kasi tiyak mas maganda ang sagot ng Diyos dyan sa apela mo. Mas alam ni Lord ang what is best for you. At pangatlo, God's timing is unavoidable. Hindi mo maiiwasan, kapatid. Hanggat tapat kang sumusunod sa Diyos, hanggat ikaw ay naglilingkod ng may katapatan sa Diyos, hanggat sumusunod ka sa ating Panginoong Diyos, hindi mo maiiwasan ang mga programa ng Diyos. Kasi programang niya yon na nakalaan sa mga anak niya na nagtatapat sa Kanya. Amen? So, punta tayo sa conclusion ng mensahe ito ngayong gabi. God sometimes allows you to be in the dark just to show you that He is the light. Ulitin ko. God sometimes allows you to be in the dark just to show you that He is the light. Kung minsan pinapayagan ng Diyos, ang malagay ka sa isang madilim na sitwasyon upang ipakita niya sa iyo na siya
ang tanging liwanag. Pinapayagan niya yung parang madilim, yung kalagayan mo upang makita mo na siya lamang ang tanging liwanag. Amen? So welcome sa ating Wednesday Word. Magandang